2022 pagsapit ng 2029. Mananatili muna sa ABC ang telecast ng Oscars habang sa pagsapit ng kanilang 100th anniversary sa 2028. Batikang mamamahayag. Mga pangyayari sa ating buhay na kailangan namin ikwento araw-araw. At Sandigan ng katotohanan. hindi ito lalaki, hindi ito magbabago kung wala kayo. Tinig ng paninindigan. Nakita ko talaga first hand yung passion at saka dedication niya sa trabaho. Nandun ka to guide me, hindi ko alam ang gagawin. No, baby. Pero nandun ka na, ginaid ako, tinetext ako kung kumusta na ako. Mabait pala siya at saka makikita mo sa kanya na napakasipag niya sa trabaho. Maraming salamat sa iyong serbisyo at sa magagandang alaala. Hanggang sa muli, Sir Benji. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng Trastasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na Trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Susunod na ang Abante sa tanghali. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Araw ng Miyerkules, January 7, 2026 para sa Abante sa Tanghali. Ako po ang inyong kaabante, Eli Saludar, para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494 Abante. Una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib-puwersa ang mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Abante sa Tanghali, ako po si Bea Rose Santiago, ang iyong kaabante. Sa ating mga headlines. Bulkang Mayon, posibleng magkaroon ng explosive eruption ayon sa PBOX. Manay Davao Oriental niyanig ng magnitude 6.4 na lindol. Bilang ng mga walang trabaho, bumaba noong Nobyembre ayon sa PSA. Walang napipintong balasahan sa gabinete ayon sa Malacanang. Impeachment laban kay BP Sara, hindi pakikialaman ng Pangulo. Kamara, hihigpitan pa ang pagbubusisi kung nagagastos ng tama ang budget ng gobyerno. PNP walang naamoy na banta sa traslasyon 2026. Sa balitang abroad, Embahada ng Palestine sa United Kingdom opisyal nang binuksan sa publiko. Samantala, sa ating balitang sports, Meralco Bolts target maitabla ang serye sa Game 2 kontra TNT Tropang 5D.
Sa balitang showbiz naman, Robbie Domingo at John Lloyd Cruz muntika na umanong magsuntukan sa wedding ni Nazanzo Marudo at Ria Atayde. Headlines. At sa ating balitang viral, si Ateng na naglilinis lang, naghang at natulala na. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, maring itirangki na Malacanang na may napipintong balasan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala raw na pag-uusapan sa loob ng palasyo hinggil sa panibagong cabinet revamp. Sinabi rin niya na wala pa siyang natatanggap na impormasyon tungkol sa anumang pagbabago sa hanay ng cabinet member at posibleng haka-haka lamang ang mga kumakalat na balita. Gayunman, kinumpirma na Malacanang na patuloy ang performance review sa mga opisyal ng gobyerno at nakadepende pa rin sa Pangulo kung kontento siya sa trabaho ng kanyang gabinete. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling may maghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, Kongreso lamang ang may jurisdiksyon sa usapang impeachment. Ito ay kasunod sa pahayag na Makabayan Bloc na handa silang maghain ng impeachment complaints matapos mag-expire ang 1-year ban na ipinatupad ng Supreme Court. Muling nilinaw ni Castro na nais ng Pangulo na mapanagot ang dapat managot. Ngunit hindi ito makikisawsaw sa anumang impeachment complaints laban kay Duterte. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na tumutugma ang fingerprints ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa mga record ng ahensya at sa police documentation. Ayon kay NBI Director Angelito Lito Magno, nagpapatuloy pa rin ang malalimang investigasyon ng NBI sa kaso ni Cabral. Kasalukuyang sinusuri ang mga detalye sa rehiyon at ng Homicide Unit habang hinihintay ang mga karagdagang resulta ng pagsusuri. Sa ngayon, nakatuon na ang investigasyon ng NBI sa mga flood control projects na iniuugnay kay Cabral sa halip na eksaktong pangyayari ng kanyang pagkasawi. Kamara, hihigpitan pa ang pagsusuri kung nagagastos ng tama ang budget ng gobyerno. Umaabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Sa paglagda ng 2026 General Appropriations Act, ang masusing pagbabantay ng Kongreso at ang aktibong pakikilahok ng publiko sa lahat ng antas ng pagpapatupad ng budget ang magiging pangunahing tagapagtaguyod para matiyak na ang pambansang pamahalaan at ang mga ahensya nito ay mananatiling tapat sa transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang House Public Accounts Committee na pinamumunuan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang pangunahing komite ng Kongreso na nangangasiwa at mangangasiwa sa paggasta ng pamahalaan, ay makikipagtulungan sa iba't ibang departamento at ahensya sa pagpapatupad ng kanilang mga proyekto at programa. Kabilang dito ang mahigpit na pagbabantay at pagmamasid sa mga aktibidad ng procurement sa bawat yugto at sa lahat ng antas. Igigit ng komite sa DPWH ang pagpapatupad sa kanilang pangako na i-live stream ang lahat ng procurement activities sa pambansa, regional at districts. Mahigpit anyang babantayan ang direktang pagpapatupad ng DepEd at ng DA ng kanilang mga programang pagtatayo ng paaralan at farm-to-market roads upang matiyak na hindi na mauulit ang mga problemang naranasan ng mga nakaraang implementasyon ng DPWH. Kabilang dito ang pagtiyak na ang mga blacklisted na kontratista ng DPWH ay hindi na makakasali sa mga procurement activity ng DepEd at DA. Hihilingin din sa mga ahensya na magpatupad ng mas mahigpit na pamantayan sa kwalifikasyon ng mga prospective bidders. Ang mga napatunayang track record sa paghahatid ng mga tiyak na proyekto ay dapat na isang mahalagang
magiging stricto ang pagbabawal din sa paggamit ng procurement license ng ibang entities ay dapat na mahigpit na ipatupad kalakip ang kaukulang parusa sa mga lalabag gaya ng agarang blacklisting at pagsasampa ng kasong kriminal. Makikipagtulungan din ang komite sa civil society at mga people's organizations upang mapalakas ang pakikilahok ng publiko sa pagbabantay sa pagpapatupad ng 2026 pambansang budget. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Samantala, Senator Gatchalian takot na gayahin ang ibang superpower ang ginawa ng US sa Venezuela. Maabante sa balita, si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Naghayag ng pagkabahala si Senator Win Gatchalian sa magiging epekto ng ginawa ng US sa Venezuela. Bagamat walaan niyang direktang epekto sa Pilipinas, ang nangyari ngayon sa Venezuela dahil sa zero trade relations ito sa nasabing bansa, epektong naging hakbang ng US dahil sa maaari itong gayahin ng iba pang makapangyarihang bansa gaya ng China, Russia at India. Wala rin anyang kasigurihan pagdating sa geopolitical na aspekto ang ginawa sa Venezuela. Pagdating naman sa supply ng langis, walang nakikitang epekto si Gatchalian sa Pilipinas dahil ang hindi naman anya nagbebenta ang Venezuela ng oil reserves nito sa pandaigdigang pamilihan. Ako, si Dexter Ganibe, Abante. Kinumpirma ng Department of Justice or DOJ na wala pa ring inilalabas na arrest warrant ang korte laban sa negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Ito ay sa kabila ng kasong sinampa ng korte laban kay Ang at sa iba pang individual na idinawit sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pang ini-issueng arrest warrant ang Regional Trial Court or RTC ng Santa Cruz, Laguna at Lipa City, Batangas laban kay Ang. Dagdag pa ni Martinez, pending ang raffle ng branch na hahawak sa kasong nakahain sa San Pablo, Laguna RTC, dahilan kung bakit wala pang inilalabas na kautusan ang korte. Malacanang dumistansya sa pag-aresto ng US kay Venezuelan President Maduro. Maabante sa balita, si Abante reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Ayaw magkomento ng Malacanang sa naging aksyon ng Estados Unidos na pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, walang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pag-aresto kay Maduro, bagkus ay ipinabaya si Department of Foreign Affairs ang usapin. Ang Amerika ay mahigpit na kaalyado ng Pilipinas kaya nag-iingat ang gobyerno na magbigay ng posisyon sa ginawang pag-aresto kay Maduro. Ilang mga progresibong mambabatas naman ang umalma at nag-ingay sa ginawa ng Amerika na anila ay labag sa international laws. Maging ang ibang world leaders ay nagpahayag ng pagkondena at nababahala sa naging aksyon ng Amerika. Ako si Eileen Taliping, Abante. Faster than expected, yan ang sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort sa usapang pagtaas ng inflation rate ng bansa noong December. Ani ni Ricafort sa panayam sa programang Walang Atrasan sa Abante na kinumpara noong nakaraang taon ang umakyat sa 1.8% ang presyo ng bilihin sa merkado. Sinabi ni Ricafort na nakaapekto ang holiday season sa pagtaas dahil sa dami ng demand na siya ring nagpataas ng mga presyo ng bilihin. Dagdag pa niya, isa pa rin sa rason ang pagtaas ng inflation rate ay ang pagban ng rice importation mula September hanggang December na nagdulot ng pressure sa presyo ng pangunahing bilihin. Pati na rin aniya ang mga nagdaang bagyo at kalamidad sa Pilipinas. Ganun pa man, umaasa si Ricafort na sa pagpasok ng Enero, sabay ding bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Siyempre, naubos na eh. Nagastos na. Yun na talaga yung panahon na gastusin yun. So, yung demand bababa pag January na. So, kung mas mababa yung demand o yung presyo, pababa dapat. Kasi taon-taon naman po yan. Lalo na yung mga pang Noche Buena, yung mga manok, yung mga meat product.
Ang tinig ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort sa panayam ng Abante. At mga tambay na Pinoy noong November 2025 bumaba ayon sa PSA. Umabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Bahagyang bumaba sa 4.4% ang unemployment rate, katumbas ng humigit kumulang 2.25 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 5% na naitala noong October 2025. Samantala ang employment rate noong November 2025 ay tinatayang nasa 95.6%. Bagamat mas mababa ito kaysa sa 96.8% noong November 2024, mas mataas naman ito kumpara sa 95% noong October 2025. Patuloy namang sinusubaybayan ng PSA ang kalagayan ng labor market upang matukoy ang mga hamon at pagkakataon sa sektor ng paggawa. Ako si Charmaine Abong, Abante. 50% na tapyas sa OFW. 50% na tapyas sa OFW remittance fee at tax itinutulak ni Senator Jenggoy. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Naghain ng panukalang batas si Senator Jinggoy Estrada na nagtutulak ng 50% na tapyas sa remittance fees ng mga overseas Filipino worker. Ito ang Senate Bill number 1074. Bahagi ito ng mga mahalagang akbang upang maprotektahan ang kanilang pinaghirapang kita laban sa labis na singil, hindi patas na gawain at pinansyal na pagsasamantala. Nakasaad sa panukala na maaring mag-claim ng tax deduction sa operational costs ang mga bangko at remittance centers kapalit ng pagpapatupad ng 50% discount sa remittance fees. Binigyang diin ni Estrada na umabot sa record-breaking na $38.34 billion ang OFW remittance noong 2024 na 3% mas mataas ikumpara naman noong 2023. Katumbas ito ng 8.3% ng gross domestic product o GDP at 7.4% ng gross national income ng bansa. Binigyang din ni Estrada na ang panukala ay hindi lamang usaping pang-ekonomiya kundi usapin din ng dignidad at katarungan para sa mga OFW. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Tuloy tayo sa ating mga balita. Mga kabataan at matatanda umano ang karaniwang tinatamaan ng sakit na influenza. Ito ang ibinahagi ni Dr. Rene Louis Gutierrez ng East Avenue Medical Center. Anya, ito'y dahil sa mahinang immune system ng populasyon o ang sistema na tumutulong upang protektahan ang katawan mula sa sakit. Sa ngayon ay laganap ang kaso ng influenza sa bansa at isa sa itinuturong dahilan ni Dr. Gutierrez ay ang pagkakataon nito tuwing holiday season. Sa mga ganitong buwan kasi umano, malamig ang panahon at madalas na nagkukumpulan ng mga tao dahil sa pagsiselbra ng holiday. Dahil dito ay naikumpara niya ito sa COVID-19 kung saan ay nagdudulot ito ng madaling pagkakapasa-pasa ng sakit sa mga individual. Pakinggan natin ang kanyang pahayag sa panayam ng programang FYI sa Abante. Ito ay malamig, ang mga tao ay nagkukumpulan o mas mabilis yung transmission. Kaya nga tatandaan yung panahon ng COVID ay nagkaroon tayo ng, di ba, isolation. Hindi tayo pwede magkita-kita and meron self-distancing para hindi makahawa sa mga ibang pasyente. Ang tinig ni Dr. Rene Gutierrez ng East Avenue Medical Center sa panayam ng Abante. Nakahanda ang Department of Health o DOH na tumulong sa mga deboto sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes, January 9. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng 20 health stations sa iba't ibang bahagi ng dadaanan ng prosesyon. Ayon sa DOH, maaaring lumapit ang mga deboto sa mga health station kung nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam tulad ng paghihina, paghihilo, pagkahilo, pagsusuka, hirap sa paghinga at iba pa.
habang isinasagawa ang taunang prosesyon. Ilan sa mga lugar na may health stations ay ang Quirino Grandstand, Rizal Park, National Museum Exit, paligid ng SM Maynila, Ayala Bridge, P. Casal Street, Quinta Market, Quezon Boulevard, San Sebastian Church, MLQ Grounds, Quiapo area at iba pang bahagi ng ruta ng translasyon. Pinaalalahanan din ng DOH ang mga deboto na magdala ng sapat na tubig, bimpo, pamaypay, first aid kit, alcohol or sanitizer, face mask at personal na gamot. Pinayuhan din ang lahat na kumain muna bago sumama sa prosesyon, magsuot ng preskong damit at sumunod sa mga otoridad. Dagdag pa ng DOH, mas mainam na manatili lamang sa bahay ang mga bata, buntis, matatanda at may karamdaman upang maiwasan ang peligro sa kalusugan. PNP walang naamoy na banta sa Traslasyon 2026. Umabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Walang nakikitang banta sa seguridad ang Philippine National Police bago ang traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila. Subalit ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang kanilang monitoring kahit sa social media upang maberipika ang mga lulutang na kaugnay na impormasyon. Pinaalalahanan din ni Nartates ang publiko na mahigpit na sumunod sa mga patakaran sa kaligtasan habang papalapit ang traslasyon 2026. Ang tradisyonal na traslasyon na paggunita sa paglipat ng imahe ng Pong Jesus Nazareno ay gaganapin sa Enero 9 mula Intramuros patungong Quiapo Church. Pinayuhan din ng PNP ang mga deboto na iwasang magdala ng mga pinagbabawal na bagay gaya ng mga baril, paputok, pyrotechnics, mga lalagyang salamin para sa tubig, hoodies, caps o sombrero, mga bag, gadget at alahas. Huwag na rin umano magsama ng mga sanggol, bata o senior citizen, gayon din ang may karamdaman at buntis. Hinikayat din ang mga kalahok na magsuot ng komportabling kasuotan, manatiling hydrated, magdala ng transparent na bag, magbaon ng merienda at tubig, alamin ang ruta ng prosesyon at manatiling malapit sa kanilang grupo. Bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad, magpapatupad naman ang PNP ng gun ban mula Enero 8 hanggang Agis, habang ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay magpapatupad ng liquor ban sa loob ng 500 meter mula Quiapo Church sa Enero 9. Ako si Edwin Balasa, Abante. Naglaan ang pamahalaan ng 200 billion pesos na budget para sa sektor ng agrikultura ngayong 2026. Subalit, nakukulangan pa rin ang grupo ng mga magsasaka para tutugunan ang matagal ng suliranin ng sektor. Sa panayam ng programang Walang Atrasan sa Abante, sinabi ni Raul Montemayor, ang National Manager of Federation of Free Farmers Incorporated, na matagal nang napababayaan ang agrikultura kaya hindi pa rin umano sasapat ang naturang pondo. Giit ni Montemayor, hindi kailangang biglaan ang pagbuhos ng malaking pondo, ngunit mahalaga ang tuloy-tuloy at malinaw na suporta para sa pangmatagalang pag-unlad ng sektor. Bagaman ikinatuwa nila ang pagtaas ng budget, binigyan diin ni Montemayor na sa kabila ng malaking pondong inilaan noon sa Department of Agriculture, nananatiling mabagal ang pag-usad ng sektor. Batay sa datos ng gobyerno, ang poultry sector lamang ang itinuring na bright spot, habang pababa naman ang produksyon ng crops, hogs, fisheries at forestry. Ayon kay Montemayor, ang pangunahing tanong ay kung paano masisiguro na ang dagdag pondo ay magdudulot ng konkretong benepisyo at malinaw na epekto sa agrikultura. Kailangan ng malalim na analysis muna sa pagpapatakbo ng program ng DA. Ano ba yung mga programa nila na epektibo at ano yung programa nila na kailangan ng palitan, no? Walang ganung analysis eh. Kasi ito naman DBM, pag nagbabudget sila, ang number one na basihan nila kung magkano ibibigay na budget sa isang ahensya ay kung magkano yung nagastos ng ahensya nung nakaraang taon.
Kaya napakahirap mag-introduce ng mga pagbabago sa programa dahil questionin niya ng DBM kung yan ba ay makakapaggastos ng pera na hinihingi. No? Kaya kailangan ng malalim na evaluation. Ang tinig ni Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Incorporated. Samantala, Supreme Court bukas na para sa mga nag-aabang ng resulta ng 2025 bar exam. Umabante sa balita, si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Handa na ang entablado na gagamitin mamaya para sa paglalabas ng resulta ng 2025 bar exam. Kanina eksakto alas 10 ng umaga nang buksan na ang gate ng Korte Suprema at pinapasok na ang mga nag-aabang ng resulta. Karamihan sa mga nakita at nakausap ko ay mga first-time bar takers at umaasa na sana maging abogado na sila ngayong taon. Yung iba sa kanila, dumaan muna ng simbahan bago pumunta rito sa Supreme Court. May ilan din na mga magpapamilya na dala pa ang mga tarpaulin bilang suporta sa kanilang kaanak na kumuha ng bar. May nakausap rin ako kanina rito na isang ina. Alas 8 pa lang ng umaga ay nandito na. Mag-isa lang siya at hindi sumama ang kanyang anak na kumuha ng bar dahil raw sa sobrang kaba. Pero umaasa siyang hindi mabibigo ang kanyang anak. Mahigpit rin ang seguridad dito sa Korte Suprema. May mga tauhan mula sa Manila Police District ang nandito para magbantay. Alauna ngayong hapon inaasahang makikilala na natin ang mga bagong magiging abogado. Samantala, umabot sa mahigit 5,500 ang inaasahang nakapasa sa sa 2025 bar exam. Yan ay mula sa 11,000 na mga kumuha ng bar exam noong Setyembre. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Impeachment laban kay VP Sara maaring buhayin ngayong Pebrero. Umaabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Hindi na kailangang hintayin ang nakabingbing desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara noon ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos magpakita ng intensyon ng ilang grupo na muling magsampa ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Sabi ni Ridon, sa sandaling mag-lapse ngayong February 6 ang one-year ban ng pagsasampa ng kasong impeachment ay maaari na muli ang kahit na sino ang maghain ng panibagong impeachment complaint. Sa kaso ni VP Sara Duterte, sinabi ni Ridon na depende sa magiging desisyon ng liderato ng Kamara kung ano ang susunod na magiging hakbang ukol dito. Pero sa ngayon, tiniyak ni Ridon na maaari nang magsampa muli ng kasong impeachment laban kay VP Sara paglipas ng February 6, 2026, isang taon ang nakalipas mula nang i-dismiss ang 3 impeachment complaint at i-archive ng Senado ang kaso noong February 5, 2025. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Samantala, wag po kayong bibitiw, magbabalik ang Abante sa Tanghali. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Umarap sa Billionario News Channel. Sa Billionario News Channel. Wala na po ang contact sa kanya. Pinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipiya agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Mga kaabante sa paparating January 9, narito ang ruta ng trastasyon.
Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Tuloy tayo sa ating mga balita. Sisikapin daw ng DPWH na tapusin sa loob ng 8 buwan ng EDSA rehabilitation. Ano kaya ang saloobin dito ng mga motorista na silang pangunahing apektado ng perwisyo at kalaunan ay pagunlad sa daloy ng trapiko sa EDSA. Nasa linya si Ginoong Augusto Joe Ferreira, ang Pangulo ng Automobile Association Philippines. Sir Joe, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali sa inyo. Si Eli. Eli, kamusta na kayo? So dito ho ay ito nagsisimula na po no yung phase 1 natapos na actually mula Ross Boulevard hanggang Morense. So sa ngayon ay ano po ang sentimiento ho rito ng ating mga motorista lalo na po na inyong grupo? Nung unang pinanukala nila yan, medyo nag-object kami dyan kasi sabi nila 2 taon daw isasara tapos walang alternatibo na ruta. So sabi ko sa kanila, puso ng kalsada ang EDSA, pag pinatay mo yan, ay nakakagulo tayo rito. Nakinig naman so kabutihang palad, nakinig ang gobyerno. At saka yung 2 taon naging 8 buwan o 7 buwan na sinasabi nila. Kasi alam mo yan, maraming bagong teknolohiya na pwedeng gamitin at dapat yun ang ginagamit nila para bumilis. Nung tinitingnan ko, na-experience ko yung pagdaloy ng trapiko doon sa EDSA habang ginagawa nila. Ang isa pang magandang ginawa nila ngayon, ako'y saludo doon. Alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, hindi nakakasagabal sa ibang tao. Sinubukan kong pumila doon sa iniispalto nila, yung galing ng Magallanes, papunta na sila ng Makati. Kasi ang ginawa nila, imbis na gibain yung kalsada na wala namang mga bitak-bitak, pinatungan na lang ng ispalto. Bina-block top nila. It only took me 9 minutes delay dun sa pagpila dahil nagnaro yung kalsada, 9 minutes lang. So it's something that is reasonable. Hindi yung titigil ka ng isang araw dun sa loob ng kalsada dahil nagkagulo na. Maganda yung pagkagawa ngayon. Pero Sir Joy, iba ho ito sa naunang plano na rehabilitation at parang isasara tapos laki ng gastos. Ito at least hindi gano'ng kagastos. Pero sa tingin nyo, yung improvement ho rito ay makatutulong po sa ating mga motorista. Kasi kung titignan mo yung konkreto na yan, makapal yung konkreto na yan. Tsaka dapat yan, ang pinapalitan mo lang, yung talagang basag na talaga. Ibig sabihin, yung base lang niya na nasa ilalim, durog na, kaya gumalaw yung konkreto. Pero kung buo naman, bakit natin babasagin? Yun ang unang napansin kong kakaiba. Hindi na nila binasag yung simento at pinalitan ng simento uli na bago, kundi kung wala namang problema, dinilagyan lang nila ng asfalto sa ibabaw para kuminis yung kalsada. Pero talaga ang problema sa EDSA, makipot masyado, Dapat magkaroon ng road widening talaga, Wala. Kasi masyado maraming tatama. Building ang kalaban mo dyan. Merong mga mall dyan. Wala na talaga itataas. Hindi mo pwedeng itaas lagyan ng second floor dahil nandun yung MRT. Pag hinukay mo naman yung ilalim, baka naman magiba yung mga pose ng MRT, gumunaw sa ilalim. Wala talagang solusyon yan. Maximum capacity na EDSA. Management na lang yan, yung EDSA. Sir Joe, ano po ang masasabi ninyo sa timing ng rehabilitation? Ito po ba ay angkop o mas mainam na panahon para gawin ito? Well, at least ngayon, hindi kamukha nung araw, patsi-patsi, gagawin ito, gagawin doon, ang gulo, Ngayon, gumawa sila ng master plan para yung buong EDSA ayusin na, minsanan. So, I think this is all right. Tama lang siya na kailangan talaga i-repair yung mga area na talaga may sira na, Hindi kung kailan lang maisip.
So therefore, this one is a better plan and better engineered execution. Okay. So mas mabuti ito kaysa, kasi yan talagang gagawin mo whether you like it or not. Masisira. So Sir Joe, it's good that they started now. Sir Joe, paano niyo po tinitingnan ang magiging epekto ng rehabilitasyon sa daloy ng trapiko at sa pang-araw-araw na biyahe ng mga motorista at commuters? Alam mo sa mga sukat namin, tama ang gawa. Kasi may tinatawag tayo na surge. Ang talagang may oras siya, alas 4 hanggang alas 8 ng gabi o alas 9 ng gabi. Tapos yung sa umaga rin, may surge yan. Ibig sabihin, namamaga yung dami ng sasakyan. Yun yung pinakamalaking problema. Now, the solution there is not to do the work habang may surge. Kaya yung ginawa nila, medyo may nag-isip eh. Alas 10 nila sinisimulan yung paggawa. Tapos, pagdating na alas 5, may darating na naman bagong surge ng alas 6, wala na sila ron. So that in a way, medyo may nag-isip doon na tama yung panukala niya na huwag tayong gagawa kung kailan maraming sasakyan. Mali yung... Yes, tama po. Sir Joe, ano po ang konkretong mungkahi ninyo upang mas maging epektibo ang pangmatagala na rehabilitasyon ng EDSA? Ang EDSA kasi, wala ka na magagawa dyan kung di maintenance na lang. I would suggest to government to focus more on the alternative. Ano yung alternatibo? Yung C5. Yung C5 kasi medyo may kaguluhan pa yon kasi nandun yung mga truck, tapos ang dami intersection. Walang flyover yung C5, no? Kukunti yung flyover niya. Kung kinukumpara mo sa EDSA, kaya medyo dumadalo yan kasi major intersection or bottleneck, nagkaroon ng flyover yan eh. So dapat yung C5 i-upgrade. Yung C5 kasi kaya mo pang laparan yun eh. So rather than force the issue sa EDSA, you need to come up with an alternative and better engineered solution. Maraming nasa C5 government land eh. So pwede mo talaga itulak yung mga bahay doon or whatever para laparan yung kalsada at gawin ng tama para mas maganda pa siya sa EDSA. The key to traffic is make C5 even better than EDSA. Rather than force-fit EDSA, wala na tayong magagawa dyan. Hanggang dyan na lang yan eh. So, yun ang better solution. Pwede kayang ma-implement, Sir Joe, yung, baka tulad sa ibang bansa, ba sa Amerika, yung pasukan at labasan ng sa mga mall. Kasi, di ba? Kasi yun isa po sa nagpapatraffic. Ako, obserbasyon ko sa may SM Mega Mall eh. Talagang kahit na hating gabi na, grabe ang traffic, di po ba? Kasi doon po ang pasukan at labasan ng mga sasakyan. Kasi sa ibang bansa, na napupuntahan ko, sa likod doon ang daan lahat eh. O, totoo yun. Tsaka malaki ang paradahan, maluwag na maluwag talaga. No? So, dito hindi pwede, no? Wala eh. Wala ang maluwag na lugar dito eh. Kasi, alam mo, sa atin, ibang klase mall natin eh. Multi-level parking. Sa ibang bansa, talagang malawak na lugar. I mean, it's a very wide, flat area. Doon pumaparada. Pero paano ho maisasama ho rito? Siyempre, yung importante pa rin yung mass transportation, no? At yung MRT, parang hindi naman lahat kayang i-accommodate lahat, no? At yung mga pupuntahan natin mga kababayan, hindi po lahat makukuha eh. Yung upcoming na may pag-asa tayo, well, yung MRT kailangan i-expand mo yan. Tinan mo yun sa Singapore eh. MRT sila, pero hanggang ngayon i-expand nila yung MRT para lahat ng lugar sa Metro Manila na ko-cover. Yun yung una, no? Tama. Pangalawa, yung underground. Yung ginagawa ngayon na nagtatunnel ngayon sa ilalim, so ng lupa, yung subway, yun malaking pag-asa yun. Kasi yun, wala ka pang kalaban dun eh. Wala namang mga buildings sa ilalim ng lupa eh. So mas maganda yung ginagawa nila ngayon nasa subway, nasa ilalim. If you look at the more modern cities like New York, ang dami nilang subway, ang nagpapatakbo sa kanila subway system talaga. Rather than ordinary roads. Masyado maraming tao dun eh. Sa panghuli po, Sir Joe, ano po ang inyong mensahe sa publiko at maging sa mga motorista dito po sa isinasagawang rehabilitation at siguro nakakadaan din ho kayo sa EDSA. Ultimo bisikleta o motorsiklo umaakit sa flyover o sa So ang diba? Delikado. Ang paalala ko lang sa mga tao, alam niyo wala ho tayong magagawa sa traffic kahit anong parte ng mundo may traffic. Ang importante lang sa atin, wag ho tayong nakikipagbuntalan diyan sa gitna ng kalsada dahil sa traffic. Yung po kaibahan natin eh, tayo medyo dito sa atin napipiko ng tao, bababa tapos nagsasapatusan, ano? Huwag naman gano'n, di ba? Maging magalang tayo. Respeto sa isa't isa. Respeto lang. Respect yun lang. Huwag kayo masyadong pikon sa kalsada. Okay, Sir Joe. Salamat Maraming salamat po. Ellie. Salamat, Bea. Maraming salamat po.
Sir Agustus Ferreira ang presidente ng Automobile Association Philippines. Samantala, mas naghigpit ang Department of Education sa pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program matapos ang natuklasang ghost beneficiaries noong nakaraang taon. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, 7 kaso na ang kanilang naisampa laban sa mga pribadong paaralan at mga taong sangkot sa peking claims na nagkakahalaga ng 37.58 million pesos. Dahil aniya sa insidente, mas hinigpitan pa ng DepEd ang bago ang paglalabas ng pondo. At resulta aniya, mas mahigpit na implementasyon ang napigilan ang paglabas ng hindi bababa ng 200 million pesos para sa mga hindi naman kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Angara, ang pagpapatupad ng mas mahigpit na guidelines ay upang masiguro ang transparency at tamang paggamit ng pondo ng bayan. At samantala, mas malaking education budget welcome sa mga guro pero umapila pa rin ang taas sa sahod. Umabante sa balita, si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Aprobado sa grupo ng mga guro na Teachers Dignity Coalition o TDC ang naaprobahang 1.31 trillion education budget sa ilalim ng General Appropriation Act o GAA of 2026 na mas mataas kumpara sa pondo noong 2025. Ipinahayag ng TDC na ibinalik ng 2026 GAA ang edukasyon bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan matapos na higpitan ng pinagsamang budget ng Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at State Universities and Colleges ang pondo ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, pinapahalaga ng grupo ang dagdag na pondo para sa learning resources, school feeding program, construction ng mga silid-aralan, pagkuha ng mga karagdagang guro at kawani at iba pang suportang pang edukasyon. Gayunpaman, binigyan diin ng TDC na nanatiling kakulangan ng ang kawalan ng malinaw na pondo para sa aumento sa sahod ng mga guro at kawani ng DepEd maliban sa maliliit na adjustment sa ilalim ng Salary Standardization Law 6. Iginit na Basas na hindi sapat ang pagtaas ng budget kung hindi matutugunan ang matagal ng panawagan para sa makabuluhang dagdag sahod kasabay ng panukalang 15,000 pesos across the board legislated salary increase para sa mga guro. Nilo Dagos, Abante. Ibinahagi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na nakapagtala ng ang hensya ng mahigit 100 rockfall events sa Bulkang Mayon sa loob ng 24 oras. Ayon kay Bacolcol, sa panayam ng Abante sa umaga, mayroong tuloy-tuloy na eruptive process ang bulkan, mabagal at hindi explosive. Ngunit patuloy ang nabinabantayan ng ahensya. Dagdag pa niya, nagkaroon ng 5 aktibidad ng pyroclastic density current or uson na naging dahilan ng pagtaas ng alert level ng bulkan. Ani ni Bacolcol, ito ang pinakadelikadong aktibidad dahil pinagsasama nito ang mainit na bato, abo at nakakalason na gas. Inirekomenda rin ng FIVOX ang agarang paglikas ng lahat sa loob ng 6-kilometer radius perimeter ng danger zone at mahigit na pakikinig ng mga anunsyo mula sa mga lokal na pamahalaan. So, sabasabog na po yung Mayon volcano. Technically, it's already erupting kasi may lava na lumalabas sa summit niya. When you say alert level 3, there is an increased tendency towards hazardous eruption. So right now, nakikita natin is diffusive eruption, hindi pa siya explosive eruption. Ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng Abante.
Samantala, notice to airmen dahil sa pag-albruto ng ilang bulkan, pinalawig muli ng kaap. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Relubana. Abante Radyo Live Report. Eli, dahil pa rin sa patuloy na aktibidad ng ilang bulkan sa bansa, pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang kasalukuyang Notice to Airmen o NOTAM. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga flight operation at pasahero. Epektibo ang NOTAM ng Bulkang Mayon mula ngayong araw, January 7 ng 8:32 ng umaga hanggang bukas, January 8 ng alas 9 ng umaga na may vertical limit na 11,000 na talampakan. Para sa Bulkang Kanlaon, epektibo ang NOTAM sa kaparehong mga araw ng 8:27 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga na may saklaw mula sa lupa hanggang 11,000 na talampakan. Mula rin kaninang umaga ng 8:31 hanggang bukas ng alas 9 ng umaga ang Bulkang Bulusan na may vertical limit na hanggang 10,000 na talampakan. Para naman sa Taal Volcano, epektibo ang NOTAM mula ngayong araw rin ng 8:29 ng umaga hanggang bukas ng alas 9 ng umaga na may saklaw mula sa lupa hanggang 11,000 na talampakan. Mahigpit ang paalala ng CAAP sa lahat ng airline operation at piloto na iwasan ang paglipad malapit sa mga tuktok ng mga naturang bulkan at patuloy na subaybayan ang mga NOTAM at opisyal na abiso para sa mga karagdagang detalye. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Manay, Davao Oriental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. Umaabante sa balita si Abante reporter Edes Isidro. Abante Radyo Live Report. Maraming salamat, Bia at Eli. Mga empleyado ng lokal na pamahalaan lumabas sa kalsada dahil sa lindol na nangyari ngayon dito sa Davao. Pansamantalang nagtipon-tipon sa labas ng gusali ang mga empleyado ng Davao City LGU bilang safety measures matapos ang lindol na naganap lungsod ng pasado alas 11 kaninang umaga, Enero 7. Ayon sa PMOC, sa intensity tune sa lindol ang naranasan sa Davao City habang 6.7 magnitude naman na lindol ang nakasintro sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga. Mga empleyado din ng isang bangko sa kabanang Ramon Magsaysay Avenue lumikas matapos maramdaman ang malakas na lindol dito sa Davao City. Pati rin ang national ahensya ng Department of Social Welfare and Development. Mula Davao, Edith Isidro, Abante. Samantala, mahigit sa 3,000 residente sa lalawigan ng Albay ang pasamantalang inilikas matapos itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Ayon sa huling tala ng mga otoridad, nasa 822 na pamilya o katumbas ng 3,125 na individual ang kasalukuyang nanuluyan sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Batay sa monitoring kaninang umaga ng Albay Public Safety and Emergency Management Office at PDRRMO, pinakamalaki ang bilang ng mga evacuees sa Tabaco City na may halos 1,400 individual. Sumunod ang Malilipot na may mahigit sa 1,100, Kamalig na may mahigit sa 400 at Ligao City na may halos 100 katao. Kasabay ng paglikas, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Ipinatupad na rin ang preemptive evacuation ng mga residenteng sakop ng nasabing lugar upang maiwasan ang posibleng panganib. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa PSWDO at NFA upang matiyak ang supply ng bigas at tulong para sa mga evacuees. Patuloy ang paalala ng pamahalang panlalawigan sa publiko na sundin ang mga abiso ng mga otoridad at unahin ang kaligtasan habang patuloy na minomonitor ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Palawan pasok sa top travel destinations ng 2026. Umaabante sa balita si Abante reporter Romy Rosales. Abante Radyo Live Report. Kinilala ang Palawan bilang ika-14 sa 26 na pinakamahusay na destinasyon para sa 2026 ng UK-based magazine na Business Traveler. Ito ang nag-iisang destinasyon sa Southeast Asia na kasama sa listahan. Patunay na tumutugon ng Palawan sa pandaigdigang demand sa turismo
Bukod dito, itinanghal ng Expedia ang Palawan bilang top seat dating destination na matapos maging lokasyon ng pelikulang The Last Resort na ipapalabas ngayong Pebrero. Ayon sa pamahalang panalaligan sa pamumuno ni Governor Amy Roa Alvarez, tuloy-tuloy ang suporta sa sustainable tourism, infrastruktura at mga pulisiyang magpapalakas sa Palawan bilang world-class travel destination. Ako si Romel Lozares, Abante. Samantala, huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Abante sa tanghali. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigay niyong tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Sinimulan ng buuin muli ang sinaunang bangka ng isang Egyptian pharaoh. Ang bangka ay pag-aari ni King Khufu na naghari sa Egypt may 4,500 years nang nakakalipas. Si King Khufu ang nagpatayo ng Great Pyramid of Giza. Ang bangka na may habang 42 meters ay posibleng mabubuo muli sa loob ng 4 na taon. Maingat ang restoration dahil isa-isang inaayos ang pagkabit ng bawat bahagi ng lumang bangka na may kabuuang 1,650 wooden pieces. Ang aktibidad ay isinasagawa sa loob mismo ng Grand Egyptian Museum. Ang $1 bilyong na marangyang Grand Egyptian Museum ay pinasayaan nito lamang nakaraang buwan. Dito rin matatagpuan ang 50,000 artifacts kabilang na ang collections mula sa libingan ng mga hari. Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Opisyal nang binuksan ang embahada ng Estado ng Palestine sa United Kingdom sa isang maikling seremonya na siyang tinawag ng Palestine Ambassador bilang isang makasaysayang milestone sa ugnayan ng Britanya at Palestino. Ang pagbubukas ng embahada ay kasunod ng anunsyo ng United Kingdom noong September 2025 na kilalanin nito ang Estado ng Palestine, kasama ang ilang pang bansa tulad ng Australia at Canada.
Ang hakbang ay naganap sa gitna ng matinding pangamba sa sitwasyon ng mga tao sa Gaza, na patuloy na nagdudulot ng pandaigdigang pagkabahala. Wala pang agarang tugon ang UK Foreign Office sa tanong kung magbubukas din ang Britain sa sarili nitong embahada sa Palestinian territories. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Sa ating balitang sports, sa Game 2 ng serye, mamaya susubukan ng Meralco Bulls na maitabla ang serye laban sa Talk and Text tropang 5G. Umabante sa balita si Abante Sports reporter Zeus Valdez. Target ng Meralco Bulls ang agarang resba kontra TNT tropang 5G sa Game 2 ng kanilang PBA Season 50 Philippine Cup Semifinal Series ngayong Miyerkules, alas 7:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Hawak ng Token Text ang 1-0 na bentahe matapos agawin ng Game 1 sa score na 100-95 sa kabila ng malaking kalamangan ng Meralco sa unang half. Umabot sa 21 points ang naging abante ng Bulls bago tuluyang maagaw ng tropang 5G ang momentum sa ikalawang half para sa kabuuang 26 points turnaround. Matapos magtala ng 62 points sa opening half at itayo ang pinakamalaking kalamangan na 52-31, nalimitahan ng Meralco sa 33 points lamang sa ikatlo at ikaapat na yugto. Sa kabilang banda, bumuhos ng 54 points ang TNT sa second half na pinangunahan ng sunod-sunod na opensa ni Calvin Octana, Ray Nambatak, RR Pugoy, Brandon Ganuelas-Rosser at Jordan Heading. Inaasa magiging sentro ng adjustment ng Bulls ang consistency sa magkabilang dulo ng court sa buong 48 minutes sa pangunguna ni Chris Newsome, CJ Cancino, Cliff Hodge, Bong Quinto, Raymond Almasan, Chris Banquero at Brandon Bates. Malinaw na binigyang diin ng unang laro ang pangangailangan ng Meralco para sa mas matibay na depensa at tuloy-tuloy na execution, lalo na laban sa isang TNT squad na kilala sa mabilis na pag-adjust at matinding second half surges. Para sa Game 2, layo ng Bulls na pigilan ang pag-agos ng opensa ng tropang 5G at maiwasan ang muling pagbitiw sa malaking kalamangan, habang hangad namang mapanatili ng TNT ang momentum at palawigin ang kanilang kontrol sa Best of 7 series. Ako, si Sus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Robbie Domingo at John Lloyd Cruz muntikan umanong magsuntukan sa kasal ni Zanjo Marudo at Ria Atayde. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Rumel Placente. Abante Radyo Live Report. How to na muntik na umanong magsuntukan sina Robbie Domingo at John Lloyd Cruz sa reception ng kasal ni Zanjo Marudo at Ria Atayde noong December 23. Ito ang kwento ni Ogie Diaz sa kanilang vlog. Ayon kay Ogie, isa raw si Robbie Domingo sa mga host sa reception. Habang nag-host daw itong si Robbie ay nasambit niya kay Ria na how does it feel to be Mrs. Marudo? And si Zanjo naman, how does it feel to be Mr. Atayde? At dahil magkakaibigan sila, tawanan at wala namang napikon kina Zanjo at Ria. Nang bumaba na raw ng entablado si Robbie, biglang lumapit sa kanya si John Lloyd Cruz at nag-dialogue raw ito kay Robbie ng mali yung sinabi mo, inappropriate yung sinabi mo. Okay ba yung sinabi mo na tawagin mo ang Mr. Atayde si Zanjo? Ang sagot daw ni Robbie kay John Lloyd ay, may issue ba tayo? Sumagot naman daw si Lloyd ng, bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Malakas daw ang pagkakasabi ni John Lloyd na nakaagaw ng atensyon ng ibang mga bisita, kabilang na si Gary Valenciano, Enchong D, Elijah Canlas, Donnie Pangilinan at iba pa. At dahil kaibigan ni Donnie si Robbie, to the rescue siya sa TV host. Lumapit siya sa dalawa. Siyempre, nakaalalay din naman daw si Donnie para kung anumang mangyari ay pwede siyang umawat. Kaso ay nasagawan di umano ni Lloyd si Donnie at sinabing, huwag kang makialam dito ha. Naawat din naman daw ang dalawa sa mangyayari sanang suntukan dahil napakiusapan sila na moment ni Zanjo at Ria ang araw na yon. Sinasabing nalasing daw si John Lloyd kaya ganun daw ang naging asal nito sa reception ng kasal ni Zanjo at Ria. Ako, si Romel Placente, Abante. Balitang viral.
Nako, yung naglilinis ka lang pero di mo pa rin mapigilang mag-relapse. Ito kasing si Ateng natigilan at nag-post saglit na para bang nag-back to December ang atake niya. Sa ituloy ng netizens, malinis na yung bahay pero magulo pa rin ang isip ni ate. Panoorin nga natin. At yan po ang kabuuan ng Abante sa tanghali ngayong araw po ng Miyerkules, January 7, 2026. Sa ngalan ng buong puwersa ng DWAR Abante Radio, ako ang inyong kaabante, Bea Rose Santiago. At ako naman po ang inyong kaabante, Eli Saludar, para sa Abante sa tanghali. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyon.